Yung lalaki, bihira mag-ipon para si Singsing na babae. Natawa ako. Para mag-ipon si Singsing. Hindi ako na natatawa. $299 lang. Alam mo, naka-headset tayo, pero parang hindi ako naka-headset. Ang daldal ko. Pero lang me time. Totoo, mahirap sa lalaki mag-ipon ng pang Singsing ng babae. Pero guys, ako ang ano ko dyan. Wala yan sa Singsing. Ako, feeling ko wala yan sa Singsing, Dad. Nasa relationship yan. Kahit gano'n ka mahal yan. Diba meron nga dyan sobrang mahal ang Singsing. Naghiwalay, niloloko or something. Eh. Hindi lahat pero for me At wala sa Singsing yan. At pag mahal pa yan Singsing mo, risky pa yan. Kapag nawala pa yun, sobrang sakit kasi sobrang mahal na. Ang sakit pa sa ano kasi. True. Pero for me guys ako lately nga lang kami nakapag-invest sa ring namin eh. Pero okay pa kami, 16 years na kami sa 18. Yung lalaki, bihira mag-ipon para si Singsing na babae. Natawa ako. Para mag-ipon si Singsing. Hindi ako na natatawa. $299 lang. Alam mo, naka-headset tayo, pero parang hindi ako naka-headset. Ang daldal ko. Pero lang me time. Totoo, mahirap sa lalaki mag-ipon ng pang Singsing ng babae. Pero guys, ako ang ano ko dyan. Wala yan sa Singsing. Ako, feeling ko wala yan sa Singsing, Dad. Nasa relationship yan. Kahit gano'n ka mahal yan. Diba meron nga dyan sobrang mahal ang Singsing. Naghiwalay, niloloko or something. Eh. Hindi lahat pero for me At wala sa Singsing yan. At pag mahal pa yan Singsing mo, risky pa yan. Kapag nawala pa yun, sobrang sakit kasi sobrang mahal na. Ang sakit pa sa ano kasi. Pero for me guys ako lately nga lang kami nakapag-invest sa ring namin eh. Pero okay pa kami, 16 years na kami sa 18. Patay ko dyan guys di ba Dad? Ngayon kasi, kaya nagiging grabe expectations ng mga babae, ganyan. Di ba natin natin masisisi, wait lang. Lalo kung di kagandahan. Di ba? Grabe ka. Dahil sa social media kasi, huwag kayo masyadong hindi lahat nakikita nyo na very perfect or sobrang mamahal sa social media, guys. Ang isip-isip naman kayo. Kaya nga tayo, sabi nga ni Daddy, kaya nga tayo may brain para gamitin yan. Okay? Hindi lahat ng may sobrang mahal na Singsing dyan is totoong masaya. True. Di ba guys? Wala yan. Sabi pa nung isa doon, kailangan 3 months worth of salary daw. Yung lalaki. Dati naman wala namang ganyan ng mga ng mga lola't lolo natin. Ngayon lang sobrang big dahil nga against sa social media. Alam niyo ba, may blinak ako na hindi ko naman siya masyadong friend sa Facebook at nag-comment dyan about dyan. As in, na sabi niya, kung ako, bibigyan ako ng $299, parang something ganyan. Tapos nakita ko yung Facebook. Okay, ayoko na lang magkasala. Well, hindi naman siya valid or what, na porket may itsura ka, maganda ka or something na dapat, deserve mo yun. Hindi tayo ganyan guys Pero wag naman tayo masyadong maging feeling dyan. Hindi ko masabi na dapat maayon din sa arte natin yung pinaggagawa natin. May kanya-kanya opinion tayo. Pero guys, tingin-tingin naman tayo. I mean, check na lang. Kung wala tayong magandang sasabihin, guys, manahimik na lang tayo. Kung hindi naman din tayo binigyan ng $299 na yan, diba guys? At maging grateful na lang. Guys, mahirap talaga kasi social media, everything. Kung gusto mo makita yung buhay ng mga ibang tao, social media lang ang katapat. Parang ganon, diba? So, ay nako, mga tao lang din talaga. May mga tao na nagpapadala talaga sa social media. Hindi natin sila masisisi ng trip nila, pero I know darating yung time na sana magamit na lang natin yung social media to inspire na lang din talaga. Walang masamang mag-post ng achievements, guys, or kung deserve natin yan. Pero kasi ako tapos na ako dyan sa ganyan, point na yan na before talaga yung mga bagong social media, lahat kada galaw mo, ganyan. Walang masama. Pero ngayon kasi iba na yung mindset ko talaga na gusto ko gamitin yung platform na to para makatulong, maka-inspire na lang din talaga ng mga tao na nangangailangan na ma-remind sila. Pero guys, iba-iba tayo ng trip, pero walang masama sa
gusto nyo gawin sa social media. Kasi guys, totoo na life will humble you talaga. Darating sa point na, lalo na kapag alam mo na yung purpose mo. I know, hindi lahat maintindihan yung sinasabi ko. Promise. I know, hindi lahat. Baka kasi isipin na, sinasabi mo lang yan kasi hindi mo afford, ganyan, or what, ganyan. Pero guys, darating yung time talaga na sa lahat ng pagsubok mo sa buhay, ma-humble ka talaga. Promise. Alam ko, maintindihan ako ng mga tao na dumaan at nagdadaan ngayon. Pero yung mga hindi pa, I know, darating yung time na maiisip mo na, shucks, grabe pala yung pinaggagawa ko noon, pinagsasabi ko, darating talaga, matatawa ka na lang. Pero okay lang yan kasi hanggat hindi natin na-experience yung mga ganyang bagay, hindi tayo matututo. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-judge. Bilog ang mundo. Kasi guys, totoo na life will humble you talaga. Darating sa point na, lalo na kapag alam mo na yung purpose mo. I know, hindi lahat maintindihan yung sinasabi ko. Promise. I know, hindi lahat. Baka kasi isipin na, sinasabi mo lang yan kasi hindi mo afford, ganyan, or what, ganyan. Pero guys, darating yung time talaga na sa lahat ng pagsubok mo sa buhay, ma-humble ka talaga. Promise. Alam ko, maintindihan ako ng mga tao na dumaan at nagdadaan ngayon. Pero yung mga hindi pa, I know, darating yung time na maiisip mo na, shucks, grabe pala yung pinaggagawa ko noon, pinagsasabi ko, darating talaga, matatawa ka na lang. Pero okay lang yan kasi hanggat hindi natin na-experience yung mga ganyang bagay, hindi tayo matututo. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-judge. Bilog ang mundo. And alam nyo, kaya sobrang happy ako sa grupo ng Victory group namin. Kasi lahat sila sobrang successful talaga sa life. I mean, yung masasabi mo talaga may-ari ng mga factories, may mga ganyan. Pero guys, kapag na-meet nyo sila, sobrang simple. As in, alam mo yun, yung iba old car pa yung gamit, pero sobrang may company talaga. May malaking company at kilala yung mga products nila. Ganon sila. Tapos pag nakita mo naka-t-shirt lang, as in, talagang wala ka anything makikita sa kanila, kundi sarili lang din talaga nila. Alam mo, pa nag-victory group kami, parang lahat talaga pantay-pantay ka, di mo ma-feel na sobrang ang dahil matututunan sa kanila. Nakakatuwa na parang nakaka-inspire sila na grabe, ang sobrang humble, wala ka talagang ang sobrang bait talaga. Ayun, basta guys, ang take ko dyan is pag kayo masyadong kapadala sa social media, huwag kayo magpapaka-pressure sa social media. Walang masamang kumayod or what sa life. Pero, hindi talaga, lahat talaga. As in, 70% ha. Parang 80% yung totoo, 20% hindi. Diba guys? Pero kanya-kanya tayong trip and alam ko darating sa point din talaga na darating yung time na magmamature din tayo. Makikita nyo talaga yung purpose nyo and marami kayong ma-realize sa buhay. Maintindihan nyo din sinasabi ko na pag in the future sabihin mo, maiisip nyo ako na ay tama nga talaga siya. Pero kung wala pa kayo na hindi pa ako masyadong naiintindihan, iba yung sinasabi ko sa inyo, okay lang din yan guys. Kasi galing din naman ako dyan kung bakit ganito yung pag-iisip ko ngayon, kung ano ko ngayon, dahil yan sa mga mistakes ko before at sa mindset ko before. So yun lang, good night. Kaya guys, walang nakakahiya, nakakatakot magkamali. Kasi dyan tayo natututo, dyan tayo nagiging wise, dyan tayo magiging strong pa. So what kung magkamali tayo, diba? I mean, mga haters or bashers lang naman yung sobrang big nila. Naghahanap lang ng mali mo. Yan ang gagamitin nila against you. Na sa totoong buhay, wala ka naman pake kasi proud ka na nagkamali ka. Kasi kung di ka nagkamali, marami ka pa rin ito-tolerate at mahirapan yung sarili mo na please ka na lang please sa ibang tao na at malilimitahan yung ginagawa mo kasi lagi mo iniisip yung ibang tao. Natatakot kang magkamali. Ikaw rin yung maghihirapan. Pinapahirapan mo or papahirapan mo lang sarili mo kung natatakot kang magkamali dahil sa sasabihin ng mga tao. Galing ako dyan guys. Again, people pleaser din ako. But sobrang happy ako na na-overcome ko na siya at kaya ako ganito. Kaya rin ako ganito magsalita. Kasi wala na akong pakialam siya.
Masakit talaga yung totoo, guys. Sobrang sakit talaga. Talagang parang gusto mo na lang magtago basta gusto mo na lang magtago lalo pag nare-real talk ka, which is kailangan mong i-take yun, kailangan mong lunukin yun, kasi yun yung totoo. Magpasalamat tayo, guys, kasi pag may mga tao sa paligid natin na willing tayo i-correct, kasi hindi yan lahat kayang i-take, kasi minsan kapag magko-correct ka, natatakot kang, o iba natakot kang i-correct kasi baka isipin mo or what. Pero kasi naiwala ako ngayon sa dahil kong pinagdaanan, maging thankful tayo kapag meron tayong mga prangkang tao sa paligid natin na kino-correct tayo, na sinasampal tayo ng katotohanan, kasi kailangan natin yun, kaya natin magising sa buhay na wait lang, baka minsan sobrang na nga or what. And bihira lang yung mga ganun tao, at bihira lang yung mga taong kayang i-take yung mga ganyan, kaya treasure nyo sila, kasi hindi lahat ganyan. Wala din kami ni Heinz, guys. Ako kino-correct ko siya kapag alam kong mali na, sobra na. Hindi rin porket asawa ko, tinotolerate ko. And same din siya sa akin. Kapag may take ako na parang hindi okay sa kanya, sinasabi rin niya, nag-respect namin isa't isa, yung opinion namin ng isa't isa. Hindi lagi kami umaagree na, ay, oo nga, ganun. Ako lagi akong, baka naman ganito kasi, baka naman ganito. Lagi akong, hindi na ako one-sided unlike before. At never kami nagtotolerate sa isa't isa. Minsan naiinis siya kapag kino-correct ko siya, pero sabi ko, sino magko-correct sa atin dalawa? Ako naman, hindi na ako nagdadahilan kapag kino-correct niya ako, kasi parang, naman ako, parang, hindi ko naman matake, or baka parang, grabe naman, parang, perfect ganun. So, pag kino-correct niya ako, nakikinig ako sa kanya, lalo na kapag sa upload, or editing, or something, mga gano'n na naman, o kaya pag may mga nasabi ako minsan na parang, below the belt na, ganyan, same din sa kanya. So, maging happy tayo na may partner tayo at nasa paligid natin, guys. Last noon, sinasabihan ako ni Heinz na, ay wow, hindi ka na parang one-sided ka na. Kasi guys, mas malawak na yung pag-iisip ko. Hindi na ako basta-basta nagja-judge kapag may napanood ako, may narinig ako or something. Hindi ako one-sided kasi lahat yan may reason behind that. Bakit ganito siya, bakit ganito, ba't ganito. At hindi ako nagja-judge ng bawat tao na agad-agad na parang sinabi mong masama siya sa akin. Imawa, kunwari, kwento ka sa akin, ang sama-sama niya. Hindi ako maniniwala agad na siguro may dahilan bakit siya naging masama. Lagi yung nasabi nila, diba, it takes two to tango, something ganun yung sinasabi nila, diba, guys? Tama yung word ko, pero ganun, parang something ganun. Yeah. Hindi ka dapat basta-basta na porket asawa mo, kaibigan mo, may sinabi sa'yo, mag-a-agree ka na, hindi mo alam yung pinagpunot dulo, magre-react ka na kasi kailangan mo siyang i-protect kasi kakapamilya mo siya or friend mo. Hindi ganun. Yung unlike dati, pag magkakagrupo-grupo kayo, may sinend sa isang screenshot, tapos lahat kayo mag-a-agreehan. Diba? Been there. Kasi kaibigan mo, kailangan makisama, protektahan mo, kahit di mo naman alam yung mga totoong nangyari. So, mag-agree ka na. Ganun, uso yung mga ganyan, diba? Pero ngayon, hindi na. Kaya pinapaglitan ko rin sila mama, ganyan na. Ganyan pag nagkwento na about issue sa TikTok. Sabi ko, alam mo naman na ang dami-dami ng gumagawa na ng mga pagkwento sa social media. Hindi natin kailangan paniwalaan hanggat hindi nasasalita yung tao na yun. Huwag tayong maniniwala, diba? Yung mga gano'n na ngayon. Kasi dati, been there, done that, guys. Siyempre, kailangan makisama, kailangan makibilong, ganyan. Pero, isa lang masasabi ko, and God knows, never akong naggawa ng kwento. Yun ang hindi ko kayang gawin. Lahat ng sasabihin ko, may basis ako, totoo. Hindi ako pala gawa lang ng kwento. Guys, yun lang. Ayan, minsan lang ako magkaganito kasi madalas busy ako. Pero sobrang happy ako nakapag-share ako ngayon. At isa lang ititake ko ito ang nasabi ko, guys, na napatunayan ko na kapag mahal ka ng tao, kilalang kilala ka. Kahit anong sabihin sa'yo, kahit anong kasiraan na sabihin ng ibang tao sa'yo, tungkol sa'yo, hindi yan basta-basta maniniwala. Kapag kilala ka at alam niyo kung paano ka mag-isip, paano ka magsalita, paano ka makitungo and everything, basta at pagmahal ka ng tao na yan, hindi maniniwala kahit kanino. Mamahalin ka talaga yan at tatanggapin ka. Yan lang, guys. Thank you so much. So, nag-enjoy kayo ngayon sa my story ko. Pasensya na ngayon lang ulit. Pero, malay nyo, madalasan ko kapag may mga questions kayo or gusto nyo ng advice, let me know, PM lang kayo. At gusto nyo makipag-meet sa amin if ever, guys, na labas kayo na sa loob nyo or anything, PM lang kayo.